Si King Ambarisa ay isang mabuting tagasunod at deboto ni Lord Vishnu. Pati na ang kanyang asawa ay gayon din. Siya ay may malaking kaharian at mabuti ang kanyang pamamahala sa lahat ng kanyang nasasakupan. Malaki ang kanyang compassion at hindi siya sakim sa kayamanan, kaya naman nalulugod sa kanya si Lord Vishnu. Idagdag pa rito na talagang ginagawa niya ang mga dapat gawin ng isang deboto. Ang kanyang mga pandama ay iniaalay lagi sa Panginoon. Kanyang mga mata ay laging tumitingin sa mga larawan ni Lord Vishnu. Ang kanyang kaisipan ay laging nag-iisip kung paano mapagsisilbihan si Lord Vishnu. Ang kanyang ilong ay laging umaamoy na mga inialay na incense at mga bulaklak. Ang kanyang tainga ay laging nakikinig sa mga pangalan ng Diyos sa mga pastimes ni Lord Vishnu. Ang kanyang bibig ay laging nag-glorify sa Panginoon at mabuting salita lamang ang kanyang binibitawang mga salita. Hindi mapanakit na salita dahil alam niyang ang kanyang nasasakupan, ang lahat ng living entities na narito ay mga anak ng Panginoon. Ang kanyang katawan ay laging nagbibigay ng kagalakan at nag-glorify kay Lord Vishnu. Ang kanyang mga paa ay lagi niyang ginagamit sa pagpunta sa templo. Ang kanyang mga kamay ay lagi niyang ginagamit sa paglilinis ng templo kahit siya ay isa pang hari na maaari namang niyang iutos ang mga ito sa mga tagapagsilbi. Ngunit siya mismo ang gumagawa ng paglilinis ng templo dahil alam niya na ito ay makalulugod sa kanyang pinakamamahal na Panginoon. Kaya naman siya ay kinalugdan ni Lord Vishnu. Sinusunod niya ang Ekadasi at sa mga mahahalagang okasyon siya ay nagpapasting. Minsan ay nagpasting siya dahil may okasyon. Pangatlong araw na siyang nagpapasting, walang tubig at walang pagkain. Dumating sa ikatlong araw na pwede siyang mag-break ng fasting at magpakain sa mga Brahmana. Pagkatapos nun ay mag-uumpisa uli siya ng fasting. Dumating si Durvasa Muni, ang isang Brahmin. Si Durvasa Muni ay kilala sa kanyang temper na maikli lamang. Ang kanyang pasensya, madali itong magagalit at maaari kanyang isumpa. At kilala rin ito na madali ring mapaligaya. At kung mapaligaya mo siya, bibigyan kanya ng benediction. Ito nga si Durvasa ay napadalaw dito sa kaharian ni King Ambarisa. Inimbitahan siya ng hari na dito na kumain at sumang-ayon naman si Durvasa na ang sabi, "Maliligo muna ako sa ilog Yamuna. Bago ako ay babalik dito at kakain." Sabi naman ni King Ambarisa, "Opo, tamang-tama po dahil magbe-break na ako ng fasting at magsalo tayo." Kaya nga umalis muna si Durvasa Muni at naligo. Lumipas ang mga sandali at oras na upang i-break ang fasting ni King Ambarisa. Hindi pa dumarating itong si Durvasa Muni. Kaya siya ay nalito. Anong gagawin ko? Kailangan ko na mag-break ng fasting dahil 3 araw na akong hindi kumakain at umiinom ng tubig. At pagkatapos kong mag-break ng fasting ay mag-o-offer ulit ako kay Lord Vishnu. Kaya nagtungo siya sa isa pang Brahmin at humingi ng payo rito. Ang payo naman ng Brahmin sa kanya ay maaari kang mag-break ng fasting sa pamamagitan ng pag-inom ng kaunting tubig. Dahil ang pag-inom ng tubig ay maituturing na hindi pagkain. At pagkatapos ay pwede kang mag-offer muli kay Lord Vishnu. Kaya ganun nga ang kanyang ginawa, sinunod ang payo ng Brahmin. Uminom siya ng tubig. Ilang sandali pa nakabalik na si Durvasa Muni at nalaman niya sa pamamagitan ng yogic power, nakita niya na uminom ng tubig itong si King Ambarisa.
Nagalit ito. Ang akala niya ay kumain na ito at uminom na ng tubig. Ang sabi niya, inaanyayahan mo akong kumain, ngunit nauna ka na at hindi mo man lang ako hinintay upang kumain. Ang sabi mo ay sabay tayong kakain sa aking pagbabalik. Agad-agad ay kumuha siya ng isang hibla ng buhok at itinapon sa lupa. Mula doon sa buhok na iyon ay lumabas ang isang demon na handang pumatay kung sino man ang ipag-uutos na ipapatay ni Durbasa Muni. Si King Ambarisa ay kalmante lamang na nananalangin sa kanyang Panginoon at tinugon ni Lord Vishnu ang kanyang panalangin. Dumating ang kanyang Sudarshan Chakra, ang sandata na mainit na parang gulong na may matatala sa gilid at handa rin itong pumatay. Bibigyang proteksyon nito si King Ambarisa. Nakita ni Sudarshan Chakra ang demon at si Durbasa Muni. Agad-agad niya itong hinabol ang demon at napatay niya ito. Ang sumunod namang hinabol ng Sudarshan Chakra ay si Durbasa Muni na mabilis ang takbo. Nagpunta siya kay Lord Indra, humingi ng saklolo. Ngunit hindi siya matutulungan ni King Indra. Nagpunta siya kay Lord Shiva, ngunit hindi rin siya matutulungan ni Lord Shiva. Maging si Lord Brahma ay kanyang pinuntahan. Saklolo, saklolo, tulungan mo ako. Ngunit sabi ni Lord Brahma, hindi kita matutulungan. Kaya siya ay nagpunta kay Lord Vishnu. Habang ang Sudarshan Chakra ay patuloy pa rin siyang sinusundan at hinahabol. Sabi ni Durbasa Muni kay Lord Vishnu, tulungan mo ako, Panginoon. Ngunit ang sabi ni Lord Vishnu sa kanya, hindi kita matutulungan. Kahit na ang Sudarshan Chakra ay aking sandata, hindi ko ito maaring ihinto. Kailangan mong bumalik kay King Ambarisa at humingi ka ng tawad sa kanya. Kaya bumalik si Durbasa, pagod na pagod, pinagpapawisan, nanginginig. Lumuhod siya kay King Ambarisa at humingi ng tawad. Nang makita ni Ambarisa ang kanyang kalagayan, siya ay nagpakumbaba at nagdasal para kay Durbasa. At doon lamang tumigil ang Sudarshan Chakra. Pinatawad niya si Durbasa ng buong puso. At maya-maya pa sila ay kumain ng sabay na dalawa. Haribol.